po ng mga gawa, Kapitulo 8. Hallelujah. Gawa Kapitulo 8, talata 25 hanggang 39. Medyo mababa lang ito mga kapatid, pero bilis-bilisan ko lang ang pagbasa para makita natin yung talagang nilalaman ng talatang ito. 25, bumalik si Jerusalem sina Pedro at Juan pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon sa lungsod ng Samaria. Ipinangaral nila magandang balita tungkol kay Kristos na maraming nayo ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos si Felipe, isa sa mga apostol ng ating Panginoon Jesus, ay inutusan naman ng isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, pumunta ka agad sa gawing timog sa taang mula sa Jerusalem, papuntang Gaza. Hindi na iyon dinadaanan ngayon. 27, pumunta nga doon si Felipe at dumating naman ng isang pinunong taga-Ethiopia na ingat yaman ng Candace o reyna ng Ethiopia. Galing ito sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. 28, pauwi na ito noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaias. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. 30, kaya patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaias. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayaan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kaniyang tabi. 32, ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang upang nakatakdang patayin, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan, walang sino mang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat initil nila ang kanyang buhay. 34, nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? 35, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. 36, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? 38, pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumusok silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. 39, last verse. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay ginuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Mamaya malalaman natin kung ano ang naging dahilan ng kanyang labis kagalak. Isa pati palakpakan ng Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise God, napakabuti ng Lord. Hallelujah. Tayo po'y manalangin bago natin sabihin ang mensahe natin at ang pagat na natin mensahe. Dakilang Diyos, nakahanda na po kami, Panginoon, upang tumanggap ng panibagong rema at mensahe mula sa iyong kapangyarihan. Ikaw mag-usap, ikaw ang magsalita, gamitin mo lamang ang labi ng iyong lingkod, Panginoon, upang ang bawat tanong, bawat suggestion, at bawat hindi maunawa ang talata ay aming masagot, Panginoon. Lord, I need your power. I need your anointing. We need your anointing, Panginoon. Sapagkat ikaw dapat ang maitaas, hindi ang buhay ko, hindi ang sino man, Panginoon. At hayaan mo na habang ako'y nagmimensahe, habang ako'y nangangaral ng iyong magsalita, hayaan mo ang conviction ng Holy Ghost, Panginoon, sa puso ng mo. Hindi manahan, Panginoon. Hallelujah, in the name of Jesus. Purihin ka, Panginoon, minawaksik ko muli sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Lahat ng demonyong espiritu na nais sa pagkulo. Sabi kalagitnaan, in the name of Jesus. We declare the breakthrough. In Jesus' name, amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Bigyan ko po kayo ng konting minuto, mga kapatid, para sa mga gusto uminom. Mainit po ang panahon. Huwag po kayo pakawal ng tubig. Sa mga gusto umili, uminom saglit, mga kapatid. Amen. Sa akin ang preparation, sa Diyos ang preparation. Amen. Praise God.
Sabi natin sa ating katabi, ako maganda natin yung sa akin. Pinamagat ko itong, we have a mission. Pakisabi sa iyong katabi, may mission tayo. May mission tayo. Sige po, tapingin natin yung ating katabi, obisihin natin, sabihin mo sa kanya, Francis, may mission tayo. May mission tayo. Hallelujah. Meron tayo mission. We have a mission. Ang sabi ng diksyonaryo, mga kapatid, ang misyon ay isang takdang gawain o tungkulin kabilang ang paglalakbay na nakaatang sa isang tao o grupo upang magbigay tulong, magpalaganap ng kaalaman o magtaguyod ng adhikain. Tunay ang isang misyon ay isang takdang gawain na nakaatang sa isang tao. Amen. Kaya kung ang isang tatay ay nakaatang sa kanyang balikat na i-provide ang pangailangan ng kanyang mga anak, that is mission. O ang nanay ay kanyang tungkulin o nakaatang sa kanyang balikat, alagaan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, yun ay ang kanyang mission. Ang tawag yun ay mission. Kung ang estudyante ay nag-aaral sa simulan ng pag-aaral ng buhay, ang tawag sa kanya, yun ay ginagawa niya ay mission. Amen. Ako bilang pastor, ang aking tungkulin ay magturo ng salita ng Panginoon, pangalagaan ng tupa, at yun ang ating pong tungkulin mula sa ating Panginoon na inatang niya sa ating pong balikat. Manapa ang ating Panginoon Jesus din ay merong naging misyon sa lupa ito. Alam natin ang katabahan bilang apostol, yung mga ng palataya na ang ating Panginoon mula sa langit na Espiritu ay bumaba sa lupa sa ngalan ng misyon, sa ngalan ng nakaatang sa Kanya na misyon para sa katauhan, na iligtas ang sa katauhan laban sa mapanakit na kasalanan. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay nagkatawang tao, at nung siya nagkatawang tao bumaba sa lupa, siya ay nagtalaga ng 12 apostol. Hindi siya, sabi nga ng pag-aaral, hindi siya nagtatag ng isang iglesia na doon papasok, hindi siya nagtatag ng isang organisasyon o grupo ng samahan na dito lamang aayon para maligtas, kundi siya bilang Diyos nagtalaga ng 12 apostol upang maging tagapangasiwa sa kanyang iglesia na itinayo. Amen. Na hindi ang building na sabi ng Mateo Kapitulo 16 na ikaw, Pedro, at sa ibabaw ng botong ito, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa mga ito. At yun ang hindi ang building, hindi ang sino mga establishmento, kundi tayo bilang Kristiyanong tumanggap sa pagkakasalitang iglesia. Hallelujah. Ay galing sa salitang iglesia na sa Grego na ibig sabihin, kalimunan, samahan ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Kaya kahit wala tayo sa building na church, tayo ay considered as church. Kasi tayo ang totoong iglesia na binago at pinatawad at nabuhusan ng dugo ng ating Panginoon Jesus. At ang misyong iyan ng ating Panginoon ay natupad na kung tawagin pa ay noong unang siglo. Kaya nga yung mga na-convert na mga apostol ay tinawag na first century church, unang siglong iglesia. Sila yung sa mga Kristiyano na na-convert ng ating Panginoong Jesus. At ako naniniwala, mga kapatid, na ang misyong iyan ay iniatang din sa buhay natin. Ang sabi ng Apostol Pedro sa 3 ng ikalawang Pedro, 3 talatang 1 hanggang 2, mga minamahal, ito ang ikalawang sulat ko sa inyo. Sa dalawang sulat na ito ay sinisino pong isingan ng inyong malinis na kaisipan sa pamamagitan ng pagpapaalala ng inang mga bagay. Alalahanin ninyo mga sinabi noon ng mga banal na propeta at ang utos na ibinigay sa inyo ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng mga apostol na isinugo sa inyo. Kasi ang misyon na ito ay kinakailangan mayroong magpatuloy. Amen. Mula sa mga apostol na hinirang ng Diyos hanggang sa mga susunod na alagad ng Diyos. Amen. Naalala niyo yung Mateo 28, talatang 19. Ang sabi ng Panginoon sa kanya sa 18, lahat ng kapamahalaan sa langit ay ibinigay na sa atin. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, it is a great commission na humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Na sila inyong bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at turuan niyo silang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko at narito ako isa sa inyong palagi hanggang sa katapusan. Amen. Naniniwala tayo at maging ako din na ang misyong ito ay
ay hindi lamang pang apostol noong unang siglo, kundi para din sa atin. Kasi ito ang sinabi ng ating Panginoon sa lahat ng mga bansa. Amen. Hindi nila maaabot lahat ng bansa kasi lahat sila ay mamamatay. At lahat nga sila ay nangamatay na. Pero anong ginawa nila para ang misyon ay ito'y maipakalat sa lahat ng mga bansa? Sila ay nangara sa iba't ibang bahagi. Pinagpasa-pasa nila ang mabuting balita ng ating Panginoon. May mga tengang nakarinig, may mga mata nakakita, may mga bibig na nakapagsaysay na ang mabuting balita ito ay nanggaling sa kanila na mula sa Panginoon na ibinigay sa amin at naging buhay sa buhay natin. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya naniniwala ko, church, na ang mabuting balita ito na ang misyon ng ating Panginoon ay dapat magpatuloy. Amen. Amen. Sabi natin sa ating kapatid, ito'y dapat magpatuloy. Ito'y dapat na magpatuloy. Hallelujah. Sa pamamagitan ng mga apostol ng ating Panginoon Jesus na kanyang tinawag. Balikan natin ang ating talatang binasa. Sa Kapitulo 8 ng Gawa, talatang 25, andun ang istorya ng isang eunuko. Ng isang kung sa tawagin ng King James Version ay bating. Ang bating, mga kapatid, ay katawagan o eunuch, katawagan sa isang taong, alam niyo po, ito yung katotohanan na pamilyar po tayo sa kinakapon. Amen. Yung baboy, yung kinakapon. Ito yung tawag sa kanila pag sila'y kinapon. Mga bating na, eunuch. Bagamat ito yung naging punishment o kaparusahan sa kanila, sila ay pinagkatiwalaan na maging tagapaglingkod sa isang kaharian o royalty. Alam natin ang pakiramdam yan, siyempre kapag yung hayop ay kinakapon, talagang iiyak yan mga kapatid. At alam niyo ba yung mga ganitong tao na eunuch o mga bating, bagamat ganun yung kanilang kakayahan, wala na po silang kakayahang magkaroon pa ng anak. Parang sila ay parang barren na or baog na hindi na sila nakakapag-reproduce pa ng lahi. Kaya, bagamat gano'n ang kanilang naging kinasapitan o gano'n ang kanilang naging punishment, sila ay pinagkalooban ng karapatan na maging tagapaglingkod sa isang kaharian. At hindi aksidente, mga kapatid, na nagkita si Felipe at itong eunuch. Bakit? Sapagkat ang Espiritu Santo rin mismo ng Panginoon ang nag-udyok sa kanya na puntahan at samahan. Amen. Amen? Amen. Amen. Kaya nga, nung nagkaroon ng mission si Felipe sa eunuch, sa bating, after nilang magkwentuhan doon sa binabasa niyang talata ni Isaias, grabe yung kanyang galak. And hinanap ko, mga kapatid, ano itong talatang binasa nila na binabasa niya. Ang binasa ng bating, 53 ng Isaias, na ang sabi doon, siya'y parang tupang dinala sa katayin, ni hindi man lamang umimik o kumibo. Ikwento sa kanya ni Felipe, Sir, itong salita ng Diyos na binabasa mo, yan ay si Jesus, sa iyong kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen. Habang nagpapatuloy yung kanilang kwentuhan, mas nagkaroon ng interest itong eunuch, mas nagkaroon ng interest itong bating. Bakit? Kasi kung tatalon tayo ng tatlong kapitulo mula 43, papagsak tayo ng 56. Amen. Hallelujah. Amen. Kung i-check ninyo ang 56, meron siyang eunuch. At ang sabi ng 56 ng Isaias, hallelujah, Kapitulo 2 hanggang 5, mapapalad ang taong nagsasagaw nito. Siya na tumatalima sa tuntunin ito, iginagalang niya ang araw ng pamamahinga at tumali sa gawang masama. Hindi dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isasabay ng Diyos na siya hindi papayagan ni Yahweh na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Hindi dapat isipin ng mga eunuch na hindi sila karapat-dapat na mapabilang sa bayan ng Diyos sapagkat hindi sila magkakaanak. Kasi mababa ang tingin ng mga eunuch sa kanilang sarili. No, wala na kami magiging lahi. Parang mababa na ang tingin namin sa sarili namin hanggang dito na lang kami. And guess what? Na-encounter ng eunuch si Felipe. Isang apostol ng ating Panginoon Jesus, Hudyo sa pagkalahi, eunuch o hintil.
Noong una, hindi pa pwede mag-usap ng dalawa na yan. Pero ng ating Panginoong Jesus, nung kanyang alisin yung tabing ng kautusan, nagkaroon na ng communication ang Hintil at ang Jewish, ang Hudyo at ang Hintil. At nabuhayan siya ng pag-asa. Kasi sabi pa ng talatang 4, ang sabi ni Yahweh, sa mga yuno kong gumagalang sa araw ng pamamahinga, sa mga bating na gumagalang sa araw ng pamamahinga, na gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa akin, at tapat na iniingatan ng aking kasunduan, ang pangalan mo'y aalalahanin sa aking templo, at sa gitna ng aking bayan, na mas mahal kaysa pagkulita sa iyo. Kung ikaw ay nagkaroon ng mga anak, hindi ka malilimot kahit kailan. Kaya hindi siya nawala ng pag-asa, hindi siya nawala ng galak, hindi siya nawala ng sigla. Kasi kung nalaman niyang may layunin pa pala siya dahil sa Diyos, tumakuha siya nung sila nagkahiwalay. Amen. Felipe. Hallelujah. Yung tingin niya sa sarili niyang mababa, yung tingin ng ibang tao sa kanyang mababa, iba yung tingin ng Diyos. Amen. Praise God. Kaya kahit iba ang tingin sa inyo ng ibang tao sa lugar na ito, ang mahalaga mataas at mahalaga ang tingin ng Diyos sa inyong buhay. Sa Diyos tayo makinig. Sa Diyos tayo sa Diyos tayo sumunod, mga kapatid. Di ba hindi tayo mahal ng ibang tao, basta mahal tayo ng Diyos, walang problema. Amen. Amen. Kasi kahit hindi tayo mahalin ng tao, okay lang. May Diyos na magmamahal sa atin. Amen. Pero kung mayroong Diyos na hindi magmamahal sa atin, wala tayong magagawa, mga kapatid. Kaya mahalaga pa rin ang pagmamahal mula sa ating Panginoon. Amen. Amen. Alam niyo po, kailangan ng Felipe ngayong henerasyon ito. Amen. Praise God. Ang God Bless Church ay kailangan ng Felipe. Yung mga Felipe ba dito? Philip, meron ba? Wala. Kailangan ng iglesia nito ng Felipe. Maraming iyuno ko sa labas na oo, nagbabasa ng Biblia, pero hindi nila maintindihan. Amen. Kailangan nila ng Felipe na manggagaling sugo ng Diyos, pinadala ng Panginoon para sa kanila, na magpapaliwanag sa kanila, ito ang katotohanan ng buhay, ito ang bagay na kalugod-lugod sa Diyos, ito ang kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Amen. Amen. Ay, yung nangyari kay Felipe, is the same na nangyari sa atin. Bakit? Sa Acts chapter 2, verse 4, nandun si Felipe na puspos ng Holy Ghost, at tayo rin inapuspos ng Holy Ghost. Si Felipe inutos ang pangaral, tayo rin inutos ang pangaral. Si Felipe binago ang buhay mula sa pagiging maling isla, tayo rin binago ng Diyos mula sa buhay na ito, na dating galing sa libutan. Amen. Hallelujah. Kaya yung karanasan ni Felipe at ng buhay natin ay pareho mga kapatid. Amen. At kailangan ng Felipe ng iglesia nito na concern sa Holy Ghost, na pag sinabi puntahan nyo, pag sinabi bisitahin nyo, pag sinabi samahan nyo, pag sinabi kayo sabihan nyo, pag sinabi akayin natin. We need that kind of Felipe. Hallelujah. Amen. Kailangan natin ng Felipe, Brother Raymond. Kailangan natin ng Felipe. Amen. Amen? No? Kailangan natin ng Felipe. Mga nanay, kailangan natin ng Felipe. Amen. Kailangan ko sa paano lahat tayo maging Felipe. Na kahit ano man ang mangyari, hindi ko yung nakilala. Felipe ay Hudyo. Yunok, Hintil. Hudyo, bayang pinilit. Hindi ko makain ng karumal-dumal. Di talaga pinili ng Diyos. Hintil, hindi kasama sa pangako. Pero hindi niya inisip yung katayuan ng tao. Hindi niya inisip yung kalagayan ng tao. Lord, sinutos mo ko mangaral sa kapit-bahay ko, sige. Pupunta ako, Panginoon. Kahit hindi ko yung kilala, kahit hindi ko yung kasama, kahit kasama ko lang akong sila. Kahit kasama ko lang sa komsika, Lord, I will follow you. I will... Amen. Praise Amen. God. You can do it. Susunod ako, Lord. Kasi ako naniniwala ang tao malapit sa Holy Ghost. Iisipin niya yung sasabihin ng Holy Ghost. Amen. Amen. Yung conviction pa rin ng Holy Ghost sa kanya iisipin, mga kapatid. Praise God. At alam niyo ba, kung papansinin niyo ang konteksto ng Acts chapter 8, nagkakagulo ang Jerusalem kasi inuusik ang mga Kristiyano. Ilan sa kanila ay binabantaan ng papatay at huhulihin kasi kumakalat na ang balita patungkol kay Jesus. At ang mga imperyo at kaharian ay nababalisa
Sapagkat marami nang nakukonvert na Kristiyano sa kanilang kapanahunan. Pero kahit magulo at may tensyon, nananatili ang misyon ng Panginoon. Hallelujah. Hindi kaya tingin sa Satanas ang misyon ng Diyos na magligtas ng tao. Hindi mababago ni Satanas, hindi mababago ni Satanas ang misyon ng Diyos na umalalay ng tao, magligtas ng tao, magbigay ng kapayapaan, magbigay ng pag-asa. Church, Amen. kahit gaano kahirap ang buhay, kahit gaano kadaming pagsubok, mga kapatid, ang misyon ay misyon. Amen. Kahit nagkakasakit tayo, ang misyon ay misyon. Kahit nahihirapan tayo, kahit kinakapos tayo, mga kapatid, sa buhay, ang misyon ay misyon. Amen. Minsan lang, hindi tayo mabibilid minsan. At minsan, panghihinaan ka ng loob. Amen? Amen. Kasi kahit ginagawa yung mission, kinakapos ka ng provision. Ikaw ay nagpapagal, pero kulang ka sa pinansyal. Kaway-kaway sa manakarit dyan. Nag-ahayo, pero walang bigas. Nag-ahayo, pero walang pera. Pero ang mission natin, mga kapatid, mission natin sa Diyos. Alam niyo ba, hindi po kayo nag-iisa dyan eh. Kasi kahit yung mga apostol ni Jesus, nagtanong sa Kanya. Alam niyo, sa Lucas, chapter 22, verse 35, sinabi ng Panginoon sa kanila, na kayo'y subuin ko na walang supot ng salapi at supot ng pagkain at mga pangyapak, kinulang baga kayo ng anuman? At kanilang sinabi, hindi. Sa Mark chapter 10 kasi nagtanong si Pedro, Panginoon, iniwan namin ang lahat, verse 38, iniwan namin ang lahat, Panginoon, at sumunod kami sa iyo. Parang kung itatranslate natin sa panahati ngayon, Lord, nag-ayo man kayo, ba't maraming bigas? Nangangaral kami, pero kami nahihirapan din kami. So parang nalugambat sa Diyos. Sabi na parang, Lucas chapter 22, no, kayo ba'y subuin ko, ginulang ba kayo? Sabi nila, hindi. Amen. Alam ko mga kapay, kaya namin sabihin sa mga Lord, alam ko hindi ka nagpabaya. Alam ko hindi ka nagkulang, Panginoon. Alam ko hindi mo kami nabayaan, hindi mo kami nagmakawawa, hindi mo kami nagmakakawa sa kanina, ibang tao, Panginoon. Alam ko hindi mo kami pinabayaan. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya alam niyo mga kapay, yakapin lang natin ang buhay na ito na may mission mula sa ating Panginoon. Naalala mo, nung ako'y tawagin ng Panginoon, nung ako'y 22 anyos, year 2021, nung ako'y ordinahan bilang pastor, at magiging pastor ng iglesia nito mga kapatid, nandun yung takot sa puso ko. Hindi ako gana-experiensyado, hindi ako magaling tao, wala akong experience sa pamamahala ng iglesia, pero ganoon pa man, nagpapasalamat ako sa Panginoon mga kapatid, nagkaroon tayo ng lakas ng loob. Nagkaroon tayo ng katagal at tapang dahil sa biyaya ng Panginoon mga kapatid. Na yung mission ng Diyos ay ating tanggapin. Na yung mission, hindi ko na inisip mga kapatid na Lord, paano yung trabaho ko? Binigyan ako ng kapatagan ng Panginoon. Paano na po yung ministry ko sa pakanan? Paano na po yung mga pangarap ko na gusto ko pang mangyari sa aking buhay? Kasi ako'y kakalapos ko lang graduate, Panginoon. Kakapos ako lang ng board exam. Sikat na sikat yung maraming trabaho doon na dapat namin pasukan. Pero salamat sa Panginoon mga kapatid. Talagang iba ang atin pong intensyon sa misyon ng Panginoon. Amen. Minsan magkaiba. Madalas magkaiba talaga. Yung ating intensyon sa misyon ng Panginoon. Ang intensyon natin dito, magpayaman tayo, gawin natin yung ating sarili na kailangan sa bagay na ito, mag-excel tayo sa bagay. Pero ang misyon ng Diyos, hindi anak dito ka sa bagay na ito. Ano man ang kalagayan sa buhay mga kapatid, lagi niyo po pakinggan ang misyon ng nais ng Panginoon. Hindi kayo mapahamak ng Diyos. Amen. Hindi kayo pumulangin ng Panginoon mga kapatid. Hindi kayo mamamayaan ng ating Panginoon na gumagawa kayo ng misyon, tapos napapulangan kayo sa provision, hindi mapabayaan ng Diyos. Kaya sabi natin sa Psalm chapter 37, kung ating mapapansin, ako'y naging bata at kami naging matanda. Ngunit kailanman hindi ko nakita ang pinabayaan ng Diyos sa kanyang mga anak. Hindi man limos na tinapay. Sabi niya, hindi ko nakita yun. Nung bata ko, hindi ko nakita. Lalo nung matanda ko, hindi ko nakita. Amen. So, buhay na patuloy yung kanyang sinabi. Na kung ikaw ay gumagawa ng misyon sa Panginoon, hindi ka makukulangin ng Panginoon. Yung ating Panginoon na po. Ano matindi natin panghawakan? Alam niyo po noon, hindi pa tayo naglilingkod sa Diyos. Di ba natin tayo gumagawa ng misyon ng Panginoon?
Amen. Dati hindi natin nababanggit yung Jesus. Di ba? Dilo po. Sa mga dati natin natigit. Oo, nababanggit yung anghel, pero Panginoon. Kasi yung anghel, tumba na yun. Tumba na. Talo na yung anghel ng demonyo. Yun yung ating nasasabi. Pero magsabi ka sa ibang tao noon na magsimba tayo. Hindi sa tayo vocabulary doon. Kaya sa mga people, di ba? Hindi, tara, mall. Tara, bayan tayo. Mag-aaral pa ako eh. Wala sa vocabulary natin, bukang bibig natin noon. Ang kapira ng Diyos. Amen. Wala. Amen. Pero may nagbago. Nung pumasok ang Panginoon sa puso natin. Nung tayo ay na-born again. Amen. Nung tayo na ipanganak na muli ng ating Panginoon. May nagbago. Amen. Ano yung mga katabi mo, may nagbago ba? May nagbago ba? Praise God. Hallelujah. Praise God. Ano ba ang karanasan ng buhay? Huwag kayo susuko, mga kapatid. Amen. Alaala sa misyon. Amen. Amen. Sa John chapter 6, pamilya ko sa inyo eh. Sa John chapter 6, verse 66, 666. At ang ilan sa kanila ay tumalikod kay Jesus. Okay. Check nyo yung mga Biblia. John chapter 6, verse 66. Mula nooy, marami sa kanyang mga alagad at tumalikod at hindi na sumama sa kanya. 67. Tinanong ni Jesus ang 12. Kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kayo naman po kami pupunta. Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na wala na. Amen. Sabi ni Pedro, Oo Lord, hindi kami mayaman kagaya ng iba. Ako yung pinagpala mo doon sa Mark chapter 5 na nakahuli ng maraming isda. At hindi kami kagaya ng iba na pag nagbarangay, talagang buong barangay masaya kasi maraming huli. At kami nangangaral ng salita mo, sumunod sa iyo. Pero Lord, hindi kami susuko, hindi kami iiwan sa misyon na pinagkatiwala mo. Kasi nasa iyo yung salita na nagbibigay ng buhay. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, huwag natin kalimutan na tayo ay nabuhay dahil sa Diyos. Amen. Sa Kanya ang nagbumula ang salita ng buhay at siya mismo ang buhay. Kaya kung sumusunod ka sa Panginoon, hindi ka mawawala ng pangangailangan mo sa buhay kasi siya ang buhay. 11 ng Juan, siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Amen. Kung may mamatay na bagay sa buhay mo, may kayang buhayin ang Diyos. Kung may mawalang bagay sa buhay mo, may kayang ibalik ang Panginoon. Amen. Amen. Lalo na kapag ginagawa mo yung misyon ng Diyos, kapag ginagawa mo yung tungkulin mo sa Panginoon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Subukin niyo po ang Panginoon, mga kapatid. Talagang masusubukan po kayo. Amen. Amen. Alam natin yan eh. Pag sinubukan natin ang Diyos, talagang wala. Sabi na lang, praise God. Amen. Hallelujah. Ganun na lang masasabi mo eh. Kaya piliin natin ang misyon natin sa Diyos dahil siya ang buhay natin, mga kapatid. Ang sabi pa ng Marcos chapter 8 verse 35, ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Sabi ng Panginoon, yung mawawala ng buhay alang-alang sa mission ko sa Kanya, hindi mawawala. Amen. Pero yung magligtas ng kanyang buhay, papalay sa mission ko, mawawalan daw, sabi ng Panginoon. Amen. Kaya alam nyo mga kahit habulin yung blessing, kung natin sinusunod yung blesser, mawawalan po ng kabulan ng lahat. Amen. Unahin natin ang nagbibigay ng pagkakala, susunod ang pagkakala. Amen. Unahin natin yung nagbibigay ng kapayapaan, susunod yung kapayapaan. Unahin natin yung nagbibigay ng kagalakan, susunod yung kagalakan. Amen. Seek first His kingdom. Unahin natin ang kanyang kaharian, sabi ng Mateo Kapitulo 6. At ang kanyang katwiran, ang lahat ng bagay ilaragdag sa atin. Amen. Amen? Amen. Ilan dito sa mga kapatid natin na dahil sa misyon, kinulang. Siguro may mga ilan na rin mga kapatid. At halos lahat ay nakaka-release sa bagay nito. Na nung gumawa tayo ng bagay sa ating Panginoon ay parang nagkandaguho ang lahat.
Naalala ko yung sinabi ni Tid kahapon, Sister Tid, sa aming sa Bible study kasama si Brother Raynel. Kaya sumama doon siya sa asawa niya, parang nagkanda rin marimalaso daw yung buhay niya noon. Sabi ko sa kanya, pinaliwanag ko sa kanya, pag naintindihan niya na rin, so sinikundahan ko na, sabi ko, ang tawag kasi sa'yo na nangyari sa ganun, ikaw kasi ay lumago. Ikaw kasi ay tinawag ng Diyos. Dati kang kaaway, dati kang kakampi ng kaaway, umaklas ka sa kanya, naging kakampi ka na ng Diyos, so ginugulo ka niya ngayon. Amen. Amen? Kaya wag po tayo malilito sa mga ganyang bagay, mga kapatid. Tandaan natin, ang Diyos pa rin ang may kontrolado ng lahat ng bagay. Gis na Juan, hindi na parito ang magnanakaw kundi upang pumatay, sumira at magwasak. Amen. At ako'y naparito upang magkaroon kayo ng buhay at kasaganaan nito. Kung may patayin ang kaaway, ang Diyos may kayang buhayin. Amen. Amen. Kung may kayang wasakin ang kaaway, ang Diyos may kayang buuin. Amen. Kung ang kaaway may kayang alisin, ang Diyos may kayang ibalik. Hallelujah, palakpakan natin ng Panginoon. Ganyan, mabuti ang Diyos. Kaya hindi ako manangamba sapagkat ako ay hawak ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ikatakot, wala tayong dapat ikapangamba sapagkat tayo ay hawak ng ating Panginoon at hindi tayo pababayaan ng ating Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya na mensahe namin nakaraan sa Diwil, mga kapatid, na binigay ng Panginoon, may nagmamasid sa iyo. Amen. Amen. May nakatingin sa iyo. May Diyos na umaalalay sa iyo. Kaya sabi ni David, kahit ikaw man ay mabuwal, hindi ka madadapa. Amen. Ikaw ay ipapango ng Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Makapalik sa Panginoon, manangan tayo sa misyon. Amen. Alam ko po, unti-unti yung naiintindihan ang vision ng Diyos. Hindi lamang sa buhay ko, kundi sa buhay mo. Amen. Sa buhay ng mga kananayan at kabataan, alam ko naiintindihan nyo kung ano ang misyon ng Diyos sa inyong buhay. Kung bakit dinala kayo ng Panginoon sa paglilingkod na ito. Kaya di sa mga tatay natin, alam ko naiintindihan nyo mga kapatid na mayroong misyon at kung ano ang misyon ng Diyos sa inyong mga buhay. Amen. Kaya di ba nababanggit natin madalas kapag tayo ay mayroong kwentuhan dito pagkatapos natin maghayo. May mga aksidente, may mga hindi intensyon na napupuntahan tayo at binibigay ng Diyos upang inyong makausap. Yan ang inyong misyon mga kapatid. Yung buhay nyo na binago ng Diyos. Yung buhay nyo na tinawag ng ating Panginoon. Yung buhay nyo na niligtas ng Panginoon. Yun ang siya niyong ibabahagi. Ngayon, hindi ako magsasala sa bagay na ito mga kapatid. Dapat ikaw ay tumutupad sa ganyang bagay. Ang Diyos ang bahala sa iyo. Amen. Ang Diyos ang bahala sa atin mga kapatid. Hindi tayo papabayaan ng Amen. Alam niyo po, ini-imagine ko, kung ako bilang tao wala sa paglilingkod sa Panginoon, kung ako hindi nagsisimba, tapos malaman ko sa kabilang buhay meron palang kapahamakan dahil sa hindi ko pagsunod, malulungkot ako ng sobra. Malulungkot ako. Siguro maliban sa wala akong narinig o hindi ko tinupad yung tinuro, hindi ko pinakinggan yung mabuting balita na kaligtasan, labis ko yung kalungkot kasi wala ng pag-asa eh. Alam ko nahahabag din tayo. Amen. Hindi ko na kailangan mag-survey isa-isa. Alam ko nahahabag tayo. Para nakita tayo ng mga kaluluwang hindi pa naliligtas. Isa na lang yung ating pamilya. Di ba? Amen. Yung pamilya na natin hindi pa naliligtas sa Panginoon. Amen. Doon pa lang matindi na yung kirot sa puso natin. Doon pa lang matindi na agad yung habag na ating nararamdaman. Pero ganun pa man mga kapatid. Yes, kailangan ng tagadagmay ang Diyos. Kailangan nila si Jesus. Kailangan nila. Kailangan nila. Amen. Kailangan nila. Amen. Kailangan nila. Sige pa, kailangan nila si Jesus. Pero kailangan din nila tayo. Amen. Praise God. Kailangan din nila tayo. Amen. Cheers ng Roma. Ano sabi ni Apostol Pablo? Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? At paano naman sila makakapag-inig kung walang mga ngaral sa kanila? Kaya ganun kahalaga para kay Apostol Pablo, yung merong nagtuturo, yung merong nagpapaunawa. Kaya agay ni Felipe doon sa yuno ko, mapalad yung yuno ko.
Sino naging dahilan? Yung Holy Ghost. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, sabayan mo sa karwahe. Amen. Samahan mo, sabayan mo. Para maintindihan niya yung binabasa. At makita niya na yung mensahe na yun ay para talaga sa kanya. Kailangan ng gagmay ang Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kailangan din nila tayo para makilala talaga nila si Jesus. Amen. Amen. Hindi ang relihiyon ito, hindi ang samahang ito. Si Jesus na nagbago ng ating buhay. Si Jesus na nagpatawad ng ating kasalanan. Si Jesus na nagbigay ng kagalakan sa puso natin na kahit walang pera o kahit may sakit, nakakaraos tayo at nagiging masaya tayo. Si Jesus na nagbigay ng pag-asa sa atin. Yun yung kailangan nilang maipasa. Yun yung kailangan nilang maunawaan sa pamamagitan ng buhay natin. Praise God. Amen. Amen? Amen. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, humayo kayo. Yung kanyang misyon, lumabayubay sa krus ng Kalbaryo, nagtapos na. Ang kailangan lang ng Panginoon, merong magpatuloy. Hallelujah. Amen. Para may magsasalin. Para merong, hallelujah, makikinabang sa mga susunod henerasyon. Amen. Nalulungkot lang ako sa mga Kristiyanong nagsasabing nag-aapura tayo. Nalulungkot lang ako sa mga Kristiyanong nagsasabing nagmamadali tayo. Pero bagay na dapat, di ba natin ginagawa kasi panahon ng ating kalaban. Praise God. Panahon ng ating kalaban at merong syablo tayong kalaban na mas maaga pa sa atin, mas masipat pa kaysa sa atin. Siya hindi natutulog, tayo natutulog tayo. Nagtatrabaho tayo, siya hindi nagtatrabaho. Gumagawa tayo, siya hindi siya gumagawa. Pero siya double time. Hindi pa tayo dapat nagmamadali. Hindi pa tayo dapat nag-aapura. Ngayong ang panawagan din ng pamunuan, magkaroon ng evangelism program, magkaroon ng Bible study sa bawat bahay, humayo, maghanap ng kaluluwang ililigtas ng Panginoon. Come on, church. Amen. Nalulungkot ako, to be honest, nalulungkot ako sa mga Kristiyano na nagsasabi sa atin na nag-aapura tayo. Kasi hindi nila naiintindihan yung kanilang sinasabi. Hindi rin nila naiintindihan yung Ebanghelyo ni Kristo na dapat sabihin sa maraming tao. Pero salamat kahit may mga kumontra, may sumusuporta. Kahit may mga humahatol, mayroon din nagbibigay ng pabor. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya malinaw sa akin, mga kapatid, hanggat merong sasama, hanggat merong kaisa sa misyon, tutuloy tayo. Amen. Alam niyo mga kapatid, malimit niyo pong sabihin sa akin, Pastor, salamat sa buhay mo. Praise God. Sa Diyos sa Pakuri, hindi ko tinataas ang loob. Malimit niyo pong sabihin sa akin, mga kapatid, Pastor, salamat sa buhay mo. Isa ka sa naging daan para kami makakilala sa Panginoon. Kalakasan ka sa buhay namin. Pero gusto ko rin ibalik sa inyo, mga kapatid. Alam niyo, hindi ko rin magagawa yan kung hindi rin kayo naging kalakasan sa buhay. Amen. Kung kalakasan ako sa inyo, praise the Lord. Kalakasan din kayo sa akin. Praise God. Lalo pa, kapag may tatay Glenn at tatay Reggie, na nababago yung pananaw, nababago yung prinsipyo. Lalo pa pag may brother rin nila, sister din na interesado mag-aral ng salita ng Panginoon. Lalo pa kapag may aginang family at pagyan ng family naghihintay sa kanilang pastor pag Sabado ng hapon na bibisita. Hallelujah. Praise God. Lalo na kapag may nanay Melda na maagang pupunta sa church, naglalakad galing sa kanyang bahay papunta dito sa church. Doon ako nabubuhayan. Sabi ko, Lord, kailangan ko talagang gampanan yung aking misyon kasi alam ko kailangan ako ng iglesia. Praise God. To be honest, mga kapatid, halos araw-araw kailangan kong piliin ang misyon ng Diyos. Halos araw-araw kailangan kong magdesisyon na maglingkod, sumunod sa Panginoon. Minsan, gusto ko sana mag-banding minsan. Kaya lang, limitado yung oras. Minsan gusto ko pagbigay yung sarili ko. Minsan nagagawa ka naman pero hindi talaga. Lahat-lahat, mga kapatid. Gusto ko pagbigay yung sarili ko, magliwaliw ko na, mag-relax kahit paano, mga kapatid. Pero hindi ko magawa dahil sa kulangan ng oras. Kailangan ko rin magpahinga, kailangan ko maghanda kasi Sabado, bibisita, Linggo. Mag-prepare para sa, although nag-prepare na from Monday to Friday, nag-prepare na yung outline, pero kailangan pang i-tigtigit talaga ng ano yun, ng talagang solid na information, mga kapatid. Hallelujah. At minsan nababago pa yun kasi hindi yun yung kailangan at hindi yun yung nais ng Panginoon na ituro.
Pero sa sarili ko mga kapatid, aminado ko bilang pastor, bilang tao, ako po'y napapagod. Ako po'y pinanghihinaan ng loob. Pero pag may mga kapatid ang ganon, na naapektuhan sa misyon na ginagawa mo sa Panginoon, lumalakas yung loob ko. Para akong kinakargahan ng gasolina, para tumakbo ulit. At higit sa lahat, pag may tatay doon na interesado maglingkod sa Diyos, Praise God. lalo na bubuhay ang loob ko. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya sabi ko, hindi ako po pwede, Lord, manghina. Hindi ako pwede magpadala, Panginoon, sa anumang pagsubok ng buhay. Kasi naramdam ko, tinawag ako ng Diyos. Halos araw-araw ko nararamdaman yung pagtawag ng Panginoon. Kaya araw-araw ko rin pinipili. Kailangan mo magbasa ng Biblia. Kailangan mo maglaan ng pananalangin. Paminsan-minsan kailangan mo magsarili ng ayuno. Hindi madali ang lahat, mga kapatid. At hindi naging ganito ito, na biglaan lang o naging magic lang. May nagsakripisyo. May Amen. nilaban ang misyon para sa Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi ko po nais itaas ang aking sarili. Diyos ang maluwalhati. Kung tinanggap ko ang misyon, kung pinaglalaban ko ang misyon, mga kapatid, kayo rin bilang mga kapatiran, samahan niyo ako mga kapatid. Itaas natin ang moral ng ating Panginoon Jesus. Ikalat natin ang mabuting balita. Ibahagi natin sa maraming tao na merong Jesus na kaya magpatawad sa iyo. Merong Jesus na kaya magbigay ng pag-asa sa iyo. Merong Jesus na kaya mula kay ako lang ng buhay. Pero merong Jesus na nagpapit sa akin. May ginamit ang Diyos para gamitin ako. Para dalhin ako sa tamang paglilingkod. We need a mission. We have a mission. Amen. Amen. Praise God. Mission tayo mga kapatid. Alam na ng Diyos yung mga araw-araw na pinipili ko mga kapatid. At yung araw-araw na sinasantabi ko alang-alang sa pagkatawag ng Panginoon. Naalala ko noon, sabi ko, Lord, bata pa ako. Sabi ko, alam mo, na ako iyak eh. Alam na, buhos ko na natin. Naalala ko lahat. Sabi ko, bata pa ako, dami kong pangarap sa buhay. Sabi ko, gusto ako na trabaho sana sa bayan, sa Puerto, sa Manila. Nagpaplano na ako noon eh. Kasi sabi ko, gusto ko makatulong sa magulang ko eh. Gusto ko may kahit paano mabago yung sistema ng buhay namin, makatulong sa kapatid ko nag-aaral. Pero iba yung plano ng Diyos. Amen. Iba yung plano ng Panginoon. Talagang meron pala akong mission tayo sa Panginoon. Praise God. Noon, hindi ko yung naiintindihan eh. Noon, nagkasama niyo naglilikot, pero hindi ko pa maintindihan yung lubos. Lalo nung sa mga pakay dito sa mga demonic attack. Yun yung number one ang pahinan ng loob ko eh. Sabi ko, Lord, hindi ako nakadesenyo dito eh. Kaya ko yung emosyon, Lord, kaya kalabanin ako ng tao eh. Pero yung demonyo, parang dito ako papagsak eh. Pero salamat sa Panginoon. Hindi ako tumigil sa mission, mga kapatid. Praise God. Ilan dito saksi, mga kapatid. Nag-aayuno tayo. Ilan dito saksi, mga kapatid. Wala tayong pagkain, wala tayong pinansyal, humayo tayo. Alam ng Diyos yung mga pinagsakripisyo natin. Hindi ko na kailangan isa-isayin. Pero alam ng Diyos, mga kapatid, yung mga bagay na sinasabi natin alang-alang sa mission ng Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, hanggang sa pagbabalik mo, Panginoon, hanggang sa bumalik ka sa mundo nito, Diyos, magpapatuloy kami alang-alang sa mga taong kailangan ng kaligtasan. Alang-alang. Alang-alang sa mga tao, Panginoon, na kailangan maituwid yung palinturo na itinuro sa kanila. Praise God. Hindi madali ang lahat ng yun kasi hindi ka lang basta-basta pupunta doon sa kanila. Hindi ka lang basta-basta pupunta doon, bibisita sa kanila. Kailangan mo ng kailangan mo mag-ayuno, kailangan mo ng panalangin kasi kailangan mo ng divine intervention sa Diyos na yung maramdaman nila yung kapangyarihan ng Diyos, hindi yung galing mo, hindi yung talento mo, hindi yung presensya mo, kundi yung Panginoon. Amen. Kaya hindi madali ang lahat sa mission. Maglalaan ka ng buhay, maglalaan ka ng pawis, maglalaan ka ng oras. Pero kung ganito ang makikita mo, kung ganito ang mararatnan mo, kung may mga taong ganyan na willing sumuporta sa iyo, Praise God. talagang Hallelujah. kakanahan ka, lalakasan mo, Yes. patuloy. Yes,
kaya nabanggitin ni Brother Raynel kahapon at Sister Tin. Hindi ko na mabanggitin mga kapatid, pero yung nabanggit nila na sa pamagitan ng iglesia ito, at ako na kanilang pastor, ay naging ganon yung kanilang buhay. Sabi ko, alam niyo, naiyak ako nun. Yung sabi sa akin ng asawa mo, kay si Brother Raynel, naiyak ako nun. Hindi ko pinakita sa kanya. Pero pagkalikod ko, naluha ako nun. Kasi sabi ko, napatunayan ko sa sarili ko na, Lord, salamat. Kasi meron palang namimisyonan sa pagtupad ko ng mission. Meron palang tao na nababago yung pananaw. Meron palang tao na tutulungan. Meron palang tao, Panginoon, na naaangat yung dignidad o Diyos, nabubuhay ng pag-asa na maglingkod sa iyo, Panginoon. At alam niyo mga kapatid, hindi niyo man kailangan isa-isahin yan. Sa kabilang ito, mayroong nabibless na grupo dito. Sa bandang dito, may nabibless na kagaya dito mga kapatid. Yung asawa niya, napapalakas niyo yan. Yung mga anak niya, napapalakas niyo yan. Mara, hindi niyo man nakikita ngayon yung progreso. Mara, hindi niyo man nakikita kasi napakalawak ng proseso. Pero mga kapatid, meron at meron kayo nagiging dating. Amen. Akala lang natin minsan, wala. Pero meron. Amen. Meron mga kapatid. Amen. Yung pagsisimba mo, meron yan nagagawa mission. Yung paglilingkod mo, may nagagawa mission, mga kapatid. Hallelujah. Yakapin natin ang mission, mga kapatid. Nakakaasa po kayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Alam niyo ho, kagabi, nagkukwentuhan kami ng aking tatay kasi ang aking tatay galing sa fellowship doon sa pupulungan, mga kapatid. Meron siyang nasagap na siguro po ay masamang balita, mga kapatid. Hallelujah, na nangyayari sa ating pamunuan, mga kapatid. Nagkukwentuhan kami dalawa, uusap kami mga kapatid. Sabi ko sa kanya, grabe ang panahon ngayon, grabe ang kaaway kung gumawa. Grabe ang kaaway magtrabaho para pahinain ang kanyang mga lingkod, ang kanyang mga anak, ang kanyang gawain. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa tatay ko, hindi ako nagsasalita ng tapos. Pero tulungan ako ng Panginoon. Hanggang sa magpatuloy ang gawain sa gagmay, nanatili ako pastor. May mataas na dignidad, mataas na moralidad, at walang anumang kinukubli sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ko sa kanya, magpatuloy tayo. Kaya sabi niya sa amin, anak, magpatuloy tayo. Manangan tayo sa katotohanan tinawag sa atin ng ating Panginoon. Hindi ko tayo tinawag at hindi tayo pinili ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Medyo maselan kasi yung ganong usapin, mga kapatid. So, siguro naiintindihan nyo rin yan sa mga sunod, mga kapatid. Pero sa ngayon, hindi pa po kinakailangan na ibahagi muna sa ngayon, mga kapatid. Sa kanya lang muna nabanggit, mga kapatid. So, sinasabi ko lang ito, hindi mo tayo nakalive, sinasabi ko lang ito,